Bayan, huwag na, huwag kayong maloloko sa kanilang katahimikan at ngiti. Ang ulat na isiniwalat ng isang veteranong mamamahayag ng CNN ay agad na nagpalamig sa politikal na mundo ng Washington. Sa mahabang panahon, naniniwala ang mundo na ang Pilipinas ay isang bansa na sadyang magalang, tahimik at isang emerging economic tiger. Gayunpaman, ito ay isang malaking pagkakamali. Sa ilalim ng ibabaw, mayroong isang pambansang estratehiya na meticulously calculated, isang kakaibang etnikong diskarte na hindi maunawaan ng mga iskolar sa buong mundo, at isang hindi matitinag na pagkakaisa na gumigising lamang sa panahon ng matinding krisis. Isang dayuhang mamamahayag ang nanginginig na nagpahayag. Ang mga Pilipino ay ang pinakakakaiba at pinakanakakatakot na nasyon sa mundo. Bakit ngayong nagpapawis ang malalaking bansa sa buong mundo sa harap ng maliit na arkipelago na ito? Kapag nalaman mo ang nakakagulat na katotohanan, ang iyong pangkaraniwang pananaw sa Pilipinas ay babaliktarin ng 180 degrees. Tatlong dahilan kung bakit nagimbal ang mundo na isiniwalat ng mamamahayag ng CNN, ang Pilipinas, ang pinakamisteryosong nasyon sa mundo. Ang mga superpower ay natigilan. Ang Amerika, Tsina at Rusya bilang mga superpower ay mayroong isang bagay na magkakapareho. Ang kanilang lakas ang nagdidikta sa global order. Ngunit may isang bansa lang na tahimik na nakangiti sa harap nila. Bakit kaya? Maliit ang teritoryo, ngunit ang populasyon at ang ekonomiya ay patuloy na lumalaki. Ngunit sa harap ng bansang ito, ang buong mundo ay sabay-sabay na natigilan. Ang mga iskolar sa Washington ay nabigla. Tinawag ng media sa Europa ang kanilang pagkilos na isang mauunlad na bansa na hindi maunawaan, isang natatanging bansa na nagpapalaganap ng kanilang kultura at teknolohiya sa buong mundo, hindi kailanman sumusuko sa harap ng malalaking bansa at nagbibigay ng tulong sa mga mahihina. Ito ay hindi masusukat sa numero. Hindi ito malulutas sa lohika. May isang bahagi na dapat bigyang pansin dito. Iba ang esensya ng potensyal ng bansang ito. Isang nasyon na hindi masusuri ng lohika, isang himala na hindi maipaliwanag. Ang mundo ay desperadong naghahanap ng sagot ngayon. At ang sagot na iyon ay malapit ng isiwalat. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Sumama tayo sa hindi kapani-paniwalang eksena na ito. Sisimulan natin kaagad ang nakakagulat na impormasyon na lumabas mula sa pandaigdigang usapin. Amerika, Tsina, Rusya. Ano ang pagkakapareho ng mga bansang ito? Sila ang mga superpower na nagpapatakbo sa mundo. Ngunit may isang bansa dito. Isang bansa na hindi lamang hindi natitinag sa harap ng mga superpower na ito, kundi nagpapakita pa ng kumpiyansang ngiti. Ang mas nakakagulat pa, ang maliit na bansang ito ay buong tapang na nagpapahayag ng kanilang paninindigan sa mga superpower at iginagalang ang mga pangako gamit ang salitang palabra de honor. Hindi ba kapani-paniwala? Kumusta? Ako si Charlie Robert. Nag-aral ako ang International Politics sa Harvard University. Gayunpaman, may isang bansa na nagpabagsak sa lahat ng teorya na aking pinag-aralan. Sila ang mga taong gumawa ng isang bagay na walang ibang bansa sa mundo ang nakagawa. Ibabahagi ko kung paano sila naglakad. Kasalukuyan akong nakaupo sa aking opisina sa Makati, malapit sa sentro ng Maynila. Sa labas ng bintana ay tanaw ang Manila skyline sa gabi. At sa mesa ay tumpok ng mga dokumento na matagal ko nang kinokolekta. Bilang Asia Strategy Analysis, Special Correspondent ng New York Times, nagkaroon ako ng interes sa China at pagkatapos ng 2 taon sa Korea, dumating ako sa Pilipinas at mabilis na lumipas ang oras. Noong una, balak kong mag-report sandali at umalis, ngunit hindi ko inakala na dito ko gugugulin ang pinakamahabang bahagi ng aking buhay. Ngayong gabi, dumating ako sa isang conclusion, ang mga Pilipino ay ang pinakamisteryosong nasyon sa mundo. Ito ay isang bansa na hindi maipaliwanag ng teorya ng international politics na aking pinag-aralan sa Harvard. Ang aklat-aralin ay nagturo na ang isang maliit na kapuluan na napapagitnaan ng mga superpower ay dapat pumili ng isang panig upang mabuhay o manatiling tahimik habang nagpapanatili ng neutralidad. Ngunit iba ang Pilipinas. Hindi sila nag-aalangan sa harap ng Amerika, Tsina o Rusya. Nabigla ako nang una kong malaman
ang paraan ng pakikitungo ng mga Pilipino sa mga superpower. Hindi ako makapaniwala nang malaman kong nakikipag-ugnayan sila sa Amerika ng pantay-pantay at nagpapakita ng matatag na paninindigan sa China. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Binibigyan nila ng paggalang at itinuturing na kasama ang mga tao mula sa developing at least developed countries tulad ng mga bansa sa Southeast Asia at Africa. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-isip ako sandali. Kakaiba na ang isang maliit na kapuluan sa Asia ay nagiging kasing tapang sa harap ng pinakamalakas na bansa sa mundo. Karamihan sa ibang mga bansa sa Asia na aking inireport ay maingat na nag-engage sa diplomasya, naghihintay sa bawat galaw ng mga superpower. Ngunit iba ang Pilipinas. Sa halip, nagpapakita sila ng kumpiyansa at sinasabi ang lahat ng dapat sabihin, kaya naramdaman ko na may espesyal na taglay ang bansang ito. Ang mas nakakagulat pa, nagbibigay ang Pilipinas ng kanilang sistema ng edukasyon at teknolohiya sa mga bansa at komunidad na walang sapat na infrastruktura o edukasyon. Nabigla ako nang marinig ko ang tungkol sa pagtulong sa mga komunidad na maging self-reliant at nagpapalaganap ng kaalaman. Ginagawa ng Pilipinas ang hindi ginagawa ng mga superpower. Nagbigay ba ng English ng libre ang Amerika? Nagbahagi ba ang Britanya ng kanilang alpabeto? Hindi. Habang tinitingnan ko ang mga dokumento sa aking mesa, naisip ko, sa kabila ng matagal na pag-iimbestiga at pagmamasid, marami pa ring bahagi na hindi ko maintindihan. Bakit napaka-espesyal ng Pilipinas? Bakit tinitingnan nila ang mundo sa ibang paraan kaysa sa ibang bansa? Bakit sila matapang sa harap ng mga superpower at may puso para tumulong sa mga mahihinang bansa? Naalala ko ang aking kabataan, nag-aaral ng International Political Theory habang naglalakad sa campus ng Harvard. Itinuro ng mga propesor na ang balance of power, alliance systems at geopolitics ang nagpapasya sa lahat. Sinabi nila na ang isang maliit na bansa ay dapat patuloy na yumuko upang mabuhay sa ilalim ng impluensya ng isang malaking bansa. Ngunit nang makita ko ang Pilipinas, napagtanto ko na mali ang lahat ng teoryang iyon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na naglalakad sa pagitan ng Amerika at Tsina. Sa halip, gumawa sila ng sarili nilang landas at naging essential sa parehong superpower. Iba ito sa ibang mga bansa sa Asia na kumikilos ayon sa galaw ng China. Walang kinikilingan ang Pilipinas at nagsasalita gamit ang sarili nilang boses. Sa huli, dahil sa kakaibang katangiang ito, nagsimulang bigyang pansin ng mundo ang Pilipinas. Dapat, may panahon kung kailan inggit na inggit sila sa advanced technology ng Amerika at sa developed systems ng iba pang advanced countries, ngunit hindi lang sila nag-inggit at tumigil. Sa halip, mas nagsumikap silang tumakbo para malampasan ito. Naging numero 1 sila sa BPO, IT BPM industry, nangunguna sa mundo sa global manpower at nabighani ang mundo sa kanilang hospitality at kultura. Habang tinitingnan ko ang Manila skyline sa labas ng bintana, muli akong napagtanto. Ang lakas ng bansang ito ay hindi lamang nagmumula sa economic power o military might. Ito ay nagmumula sa kanilang diwa, ang espesyal na mindset na taglay nila. Ang hindi pagkabalisa sa harap ng mga superpower at ang pag-abot ng tulong sa mga mahihina iyon ang pusong Pinoy na nagpapatangi sa Pilipinas. Ngayong araw, habang inaayos ko ang mga record sa opisina, isa lang ang naramdaman ko. Ang Pilipinas ay isang natatanging bansa na hindi maihahambing sa anumang bansa sa mundo. Nakaramdam ako ng respeto nang makita ko ang bansang ito na hindi natitinag sa harap ng presyon ng gobyerno ng Amerika, hindi nag-aalala sa harap ng economic backlash ng Tsina at buong tapang na humaharap sa mga makasaysayang hidwaan. Isang bansa na kumikilos para sa lahat, matapang sa harap ng mga superpower at tumutulong sa mga mahihina, isang bansa na nagbabahagi ng kanilang kaalaman at lumalago kasama ang iba. Ito ang totoong Pilipinas na aking namasdan sa loob ng 30 taon. At ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang espesyal na kuwentong ito. Ang katotohanan tungkol sa Pilipinas, ang pinakamisteryoso ngunit kasabay nito, ang pinakadakilang bansa sa mundo. Ito ay noong bago pa lang ako sa Pilipinas. Nakatanggap ako ng isang assignment mula sa New York Times Head Office, Comparative Analysis of Educational Systems in Asian Countries. Noong panahong iyon,
wala pa akong alam tungkol sa edukasyon sa Asya. Ngunit nang una kong bisitahin ang campus ng University of the Philippines o De La Salle University, nagsimulang magbago ang aking pananaw. Naglakad ako sa campus at nakipag-usap sa mga estudyante at iba ang kislap sa kanilang mga mata. Hindi lang sila nag-uulit ng memoryadong kaalaman, kundi nagtatanong, nagde-debate, at puno ng passion upang makahanap ng bagong sagot. Pumasok ako sa aklatan at kahit gabi na, maraming estudyante ang nagbabasa, nagdi-discuss at nag-aaral. Ito ay katulad ng nakita ko sa Harvard. Ngunit, ang talagang nakakagulat na katotohanan ay ang sumunod. Nang makita ko ang research results na nagpapakita na ang average IQ ng populasyon ng Pilipinas ay napakataas isang numero na mas mataas kaysa sa world average. Inakala kong mali ang istatistika, kaya sinubukan kong suriin ang iba't ibang research materials, ngunit lahat ng data ay nagpakita ng parehong resulta. Mas lalo akong nabigla nang bisitahin ko ang mga learning center sa Quezon City. Kahit lagpas alas, 9 ng gabi, puno ang mga kalye ng mga estudyanteng lumalabas sa mga review center. Isang tanawin na hindi mo makikita sa Amerika o sa mga advanced countries sa Europa. Ang natuklasan ko dito ay hindi lamang ang katotohanan na marami silang nag-aaral, iba ang paraan ng kanilang pag-aaral. Naaalala ko ang sinabi sa akin ng isang may-ari ng review center sa isang interview. Sinabi niya na ang edukasyon sa Pilipinas ay nakatuon sa pagpapalaki ng problem-solving skills at cohesiveness. Sa una, nagduda ako dahil kahit sa mga advanced na bansa sa kanluran, marami pa ring lugar na hindi nakakalabas sa rote memorization. Ngunit nang aktwal kong panoorin ang mga klase, totoo nga, sa halip na memoryahin ang formula, sinubukan ng mga estudyante na intindihin kung bakit lumabas ang formula na iyon. Sa history class, sinuri nila ang background at epekto ng mga pangyayari sa halip na memoryahin lang ang mga petsa. Sa science class, natutunan nila ang prinsipyo sa pamamagitan ng direktang eksperimento. Ito ay isang educational system na hindi kapani-paniwala. May isa pang nakatagong sekreto. Ang sakripisyo ng mga magulang na Pilipino para sa edukasyon ng kanilang mga anak ang naging puwersa sa likod ng lahat. Nang bumisita ako sa iba't ibang pamilya at nag-interview, naramdaman ko na handang gawin ng mga magulang ang lahat para sa edukasyon ng kanilang anak. Ang mga magulang na nagtatrabaho araw at gabi, tulad ng overseas Filipino workers, upang maihanda ang tuition fee ng kanilang anak. Habang isinusulat ko ang artikulo para sa New York Times head office, napagtanto ko ang isang katotohanan, ang dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang Pilipinas ay dahil sa resultang ito ng edukasyon at sa matatalinong mamamayan. Ang pagunlad ng IT industry, ang pagiging global leader sa service sector, at ang pagdami ng matatalinong profesional na nagtatrabaho sa buong mundo ay posible lamang dahil may mga matatalinong tao. Sinuri ko ang mga resulta na nakukuha ng mga estudyanteng Pilipino sa International Math Olympiad, science contests at iba't ibang world competition at nakakagulat ang resulta. Ang isang bansang may populasyon na 100 milyong tao ay buong tapang na nakikipagkumpetensya at nangunguna sa mga bansang may populasyon na higit sa 1 bilyong tao tulad ng Tsina at 300 milyong tao tulad ng Amerika. Posible ba ito? Sa una, nagduda ako sa aking sariling mata, ngunit hindi nagsinungaling ang data. Mas lalo akong nabigla nang sinuri ko ang aktibidad ng mga Pilipinong estudyante at researcher sa mga nangungunang unibersidad sa mundo, tulad ng Harvard, MIT, Stanford at Oxford. Sinabi ng mga propesor na iba ang level ng pagtatanong ng mga Pilipinong estudyante. Kinontak ko ang propesor na kasama ko noong nasa Harvard ako at tinanong ko, kumusta ang mga Pilipinong estudyante ngayon? Sumagot siya ng walang pag-aalangan. Ang mga Pilipinong estudyante ay hindi lamang matalino, ang paraan ng kanilang paglutas ng problema ay creative at innovative. Hindi sila naghahanap ng ibinigay na sagot, kundi gumagawa sila ng bagong sagot. Noon ko napagtanto, ang lakas ng Pilipinas ay hindi sa natural resources o sa malawak na lupain. Ang matatalino at malikhaing mamamayan na ito ang pinakamalaking asset ng Pilipinas. Ang dahilan kung bakit hindi lamang nila ginagaya ang teknolohiya ng Amerika, kundi nagde-develop sila ng sarili nilang teknolohiya
at ang dahilan kung bakit hindi sila nakikipagkompetensya sa murang labor kundi nakikipagkompetensya sa high value added na industriya ay narito. Bumalik ako sa aking hotel room at inayos ang mga nakita ko ngayong araw. Ang mga passionate na estudyante sa campus ng UP, ang mga silid-aralan na may ilaw pa kahit gabi na, ang mga estudyanteng Pilipino na nangunguna sa world competitions, at ang mga researcher na aktibo sa mga prestihiyosong universidad, lahat ng ito ay konektado. Ang Pilipinas ay hindi umunlad dahil sa simpleng swerte. Sa pamamagitan ng masusing paghahanda at edukasyon, pinalaki nila ang mga world-class na tao at sila ang nangunguna sa bansa sa kani-kanilang larangan. Ang pagiging nangunguna ng mga Pilipinong profesional sa buong mundo ay dahil sa matatalinong taong ito. Nakita ko ang Manila skyline sa labas ng bintana, ang maraming gusali na may ilaw, at naisip ko na may nag-aaral at may nagre-research sa loob. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na ang kinabukasan ng bansang ito ay magiging maliwanag dahil ang pinakamatalinong nasyon sa mundo ay nagtatrabaho ng pinakamahusay. Habang nagre-research ako sa educational system, natural na nagkaroon ako ng isang katanungan: paano nakakuha ng ganoong kataas na level ng edukasyon ang lahat ng tao sa bansang ito? Kaya, nagpasya akong suriin ang mga Filipino values at literacy rate ng mas malalim. Naramdaman ko na kung maiintindihan ko ang Filipino values, masosolusyunan ko ang sekreto ng edukasyon. Bumisita ako sa isang museo at nakinig sa paliwanag ng isang curator. Ang mataas na literacy rate at ang malakas na pagpapahalaga sa pamilya, isang komplikadong sistema. Noong una, naisip ko na ito ay isang komplikadong kultura. Ngunit nang makinig ako sa paliwanag ng curator, ganap na nagbago ang aking pananaw. Ang kulturang Pilipino ay napaka-episyente at mayaman sa pagpapahayag. Madaling matutunan ang wika at ang malalim na kahulugan ay maaaring maipahayag ng simple. Dahil sa natatanging sistemang ito, ipinagmamalaki ng Pilipinas ang isang mataas na antas ng literacy na walang katulad sa mundo. Nang makita ko ang statistical data, muli akong nabigla. Kahit noong panahon ng kaguluhan, ang literacy rate ng Pilipinas ay nakakagulat na mataas. Halos lahat ng mamamayan ay marunong magbasa at magsulat. Ito ay isang himala sa buong mundo. Kumusta naman ang ibang bansa? Kahit ang tinatawag na advanced countries ay mayroong tiyak na bilang ng mga taong hindi marunong magbasa. Ngunit ang Pilipinas ay isang bansa kung saan halos 100% ng mamamayan ay marunong magbasa at magsulat. Ito ang pundasyon ng Pilipinas. Dahil may wika na madaling matutunan at may kakayahang magpahayag ng malalim na ibahagi ng lahat ng mamamayan ang kaalaman, naghahanap ako ng comparative data. Nagduda ako sa aking sariling mata nang malaman ko na mas mababa ang literacy rate ng isang advanced na bansa kaysa sa inaasahan, ngunit iba ang Pilipinas. Mula sa matatandang babae hanggang sa mga elementary students, lahat ay nagte-text sa smartphone. Nang bumisita ako sa isang probinsya, nakita ko ang isang matanda na gumagamit ng tablet at nakikipag-usap. Ito ang kapangyarihan ng edukasyon, ngunit hindi sapat ang paliwanag tungkol sa wika. Kung gaano man kaganda ang wika, wala itong saysay kung walang pagkakataon na matuto. Kaya, nagsimula akong mag-research tungkol sa passion para sa edukasyon sa Pilipinas. Ang dedikasyon ng mga magulang na hindi sumuko sa edukasyon ng kanilang mga anak kahit sa mahirap na panahon. May mga tala na nagsasabing tiniis nila ang gutom, ngunit bumili sila ng libro para sa kanilang anak. May kasabihan pa na ibenta man ang lupa, mapag-aral lang ang anak. Ang mga taga-kanluran ay maaaring nagtataka sa passion na ito ng mga Pilipino para sa edukasyon. Ngunit kung titingnan mo ang resulta, malalaman mo kung sino ang tama. Walang ibang bansa ang nakapagpataas ng antas ng buong mamamayan sa ganitong kabilis na bilis. Bumalik ako sa aking hotel room at inayos ang mga nakita ko ngayong araw. Ang scientific value system, ang halos 100% na literacy rate at ang dedikasyon ng mga magulang lahat ay konektado. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na ang mabilis na pag-unlad ng Pilipinas ay dahil sa mga edukadong mamamayan. Ngayon, ang Pilipinas ay lumago bilang isang bansa na nagbibigay ng mga world-class talents sa iba't ibang larangan. Ang digital literacy ng buong mamamayan
ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Ang mga binhi na itinanim noon ay namumunga na sa ika-21 siglo. Ngunit may isang kwento na hindi mo dapat palampasin upang lubos na maunawaan ang Pilipinas. Ito ay ang kwento tungkol sa hindi kapani-paniwalang pagkakaisa na taglay ng mga tao sa bansang ito, ang bayanihan spirit. May isang makasaysayang pangyayari. Naalala mo ba? Kapag may dumating na malaking sakuna o pambansang krisis, naaalala ko pa ang panahong iyon. Nang nasa Pilipinas ako, isang malaking super typhoon ang tumama sa bansa. Isang sitwasyon kung saan dapat magulo ang bayan. Ngunit ang nasaksihan ko ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa mga evacuation centers, tahimik na nakapila ang mga tao. May pila na daan-daang metro ang haba, ngunit walang sumisingit at nagpapakita sila ng pakikisama sa isa't isa. Walang kaguluhan, walang pagnanakaw. Kahit sila ay nahihirapan, nagbabahagi sila ng kanilang kakaunting pagkain at kumot. Nakaramdam ako ng shock at pagtataka ng sabay. Isang tanawin na hindi ko maintindihan bilang isang Amerikano. Posible bang unahin ang kaayusan ng komunidad kaysa sa sariling kaligtasan sa matinding sitwasyon? Hindi ko rin mapaniwalaan na ginawa nila ito ng kusa at hindi pinilit ng sinuman. May mga bata na nagdala ng kanilang piggy bank at inilagay sa donation box. Ang mga kumpanya ay nagpadala ng relief goods. Isinantabi ang kita. Habang tinitingnan ko ang mga mukha ng mga taong nakapila, naramdaman ko na may espesyal akong nasasaksihan. Sa kanilang mga mata, hindi desperasyon, kundi isang malakas na kalooban na sama-samang malampasan ito. Nilapitan ko ang isang matanda at maingat na nagtanong, "Bakit po kayo kalmado?" Tahimik siyang sumagot, "Kasi lahat tayo ay nahihirapan, kaya natural lang ito. Ito ang pusong Pinoy." Doon ko lang nalaman iyon. Bumalik ako sa hotel at nagsimulang maghanap ng mga lumang dokumento. Gusto kong malaman kung paano tumugon ang ibang bansa sa katulad na krisis. Naghahanap ako ng kaso ng isang bansa, ngunit ganap na kabaligtaran. May mga talaan ng pagnanakaw at kaguluhan kung saan sinubukan ng bawat isa na iligtas ang kanilang sarili. Ang isang bagay na hindi kailanman mangyayari sa isang kapitalistang bansa ay nangyari sa Pilipinas. Ang prinsipyo ay unahin ang individual na interes. Ngunit inuna ng mga Pilipino ang interes ng buo kaysa sa individual na interes. Ito ay isang nakakagulat na pangyayari na kailangang muling isulat ang aklat-aralin. Ang mga prediksyon ng mga eksperto ay pesimistiko. Karamihan sa mga pagsusuri ay nagsasabing matatagalan ang pagpapanumbalik, ngunit ang resulta ay ganap na nagpabago sa lahat ng prediksyon. Ang mga kalsada ay mabilis na naayos, ang mga tulay ay konektado, at bumalik ang normal na buhay sa nakakagulat na bilis. Ang mas nagpaantig sa akin ay hindi ang mga numero. Ito ay ang kolektibong kalooban at matatag na paniniwala na ipinakita ng mga Pilipino sa proseso. Ang puso na magkakasamang malampasan ito sa halip na sisihin ng isa't isa sa harap ng krisis. Nagsimulang mag-report ang mga dayuhang mamamahayag tungkol sa Pilipinas. Inilarawan nila ito bilang isang nakakagulat na tanawin na hindi pa nakikita sa mundo. Puno ng mga artikulo na nagsasabing dapat matuto sa Pilipinas at sinimulan ng mga gobyerno sa iba't ibang bansa na pag-aralan ang kaso ng Pilipinas. Hanggang ngayon, nananatili itong isang misteryo sa akin. Ano ang nagpakilos sa mga Pilipino na gawin iyon? Hindi ito maipaliwanag ng teorya na aking pinag-aralan sa Harvard. Ang isang makatwirang economic actor ay dapat na nagtangkang protektahan ang kanilang asset, ngunit kabaligtaran ang ginawa ng mga Pilipino. Nakaupo ako sa harap ng mesa at muli kong inilabas ang mga larawan mula sa panahong iyon. Ang mga taong tahimik na nakapila, ang mga volunteers na naglilinis ng mga debris. Sa tuwing nakikita ko ang larawang ito, nakakaramdam ako ng thrill. Hindi lang ito pagpapanumbalik. Ito ay isang pangyayari na nagpakita ng hidden strength ng isang nasyon, ang mga taong nagtutulungan para sa komunidad sa panahon ng kahirapan. Ang diwa ng kusang loob na isakripisyo ang individual at sama-samang malampasan ito. Ito ang pinakamalaking sandata ng Pilipinas. Ang karanasang ito ay naging pundasyon para lalong palakasin ang lipunang Pilipino. Naging mas matatag sila sa krisis. At ito ang puwersa na nagpapatayo sa kanila bilang isang economic player ngayon. Ang mga Pilipino
ay may kakaibang mental toughness na mas sumisikat sa gitna ng hirap. Inayos ko ang aking mga iniisip ngayong araw sa aking notebook, kusang loob na pakikilahok, bayanihan, pagkakaisa, pagkakaiba sa ibang bansa, lahat ay konektado. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na kailangang malaman ang diwang ito upang maunawaan ang bansang Pilipinas. Dahil ito ang perpektong patunay na nagpapakita ng nakatagong lakas ng mga Pilipino. Lumipas ang 2000s at nagsimulang umihip ang isa pang hangin ng pagbabago sa Pilipinas. Nag-report ako sa isang IT venture complex sa Bonifacio Global City. Humingi ang New York Times head office ng isang artikulo tungkol sa digital revolution sa Asia, kaya natural akong nagpunta sa Pilipinas. Habang naglalakad sa kalye, naaalala ko ang isang pattern of behavior ng mga Pilipino, galing, bilis, at husay. Noong una, inakala kong maingat at mabagal ang mga Pilipino, ngunit nang makita ko mismo ang eksena sa Maynila, ganap na nagbago ang aking pananaw. Nang pumasok ako sa isang malaking trade fair, ang tanawin na bumungad sa harap ko ay isang nakakagulat na katotohanan. Ang communication infrastructure na may pinakamataas na bilis sa mundo ay nakaset up na sa buong bansa. Ang katotohanan na nalaman ko habang nakikipag-usap sa mga inhinyero ay mas nakakagulat pa. Hindi ito ginawa kamakailan, kundi resulta na ito ng sistematikong paghahanda sa loob ng maraming taon. Nag-set up din ang Amerika ng internet, ngunit hindi ito maihahambing sa Pilipinas sa mga tuntunin ng stability at penetration rate. Gayun din ang mga advanced na bansa sa Europa. Ngunit ang Pilipinas ay nangunguna na sa isang antas na walang makakatingin. Ang high-speed internet ay konektado hindi lamang sa mga lungsod, kundi pati na rin sa mga probinsya. Napagtanto ko, ang pagiging maingat ng mga Pilipino ay hindi bagal, kundi perpektong paghahanda, at kapag nagsimula na silang kumilos, mayroon silang kakayahan na makamit ang layunin sa nakakatakot na bilis. Alam ng mga Pilipino kung saan pupunta ang mundo at tumatakbo sila patungo doon sa pinaka-episyenteng paraan. Ang parehong pattern ay nakita ko nang sinuri ko ang BPO, IT BPM industry. Ang bilis na inabot ng Pilipinas upang maging numero 1 sa call center industry ay isang bilis na hindi maiisip ng ibang bansa. Ngunit may isa pang nakatagong sekreto. Ang mga Pilipino ay hindi lang nagtatrabaho ng husto, kundi naglalaro rin ng buong puso. Pagkatapos ng trabaho, nagtitipon sila kasama ang mga kasamahan at nagpapalabas ng stress sa pamamagitan ng mainit na usapan. Work hard, play hard. Ang dami ng enerhiya ay isang antas na hindi maintindihan ng mga Amerikano o Europeo. Isang gabi, nang naimbitahan ako sa isang celebration sa Makati, mas naunawaan ko ang sekreto. Ang mga empleyado ng kumpanya sa Pilipinas ay nagtatrabaho ng masigasig kaysa kanino man sa araw at nagiging ganap na ibang tao sa gabi. Sa inuman, inilalabas nila ang lahat ng stress sa trabaho at nag-enjoy ng totoo. Nabigla ako nang makita ko silang muli sa morning shift. Sa kabila ng pag-inom noong nakaraang gabi, sila ay muling nagtatrabaho ng mas mabilis kaysa kanino man sa umaga. Ito ang espesyal na kakayahan ng mga Pilipino. Pagsisikap sa trabaho, pagsisikap sa laro, isang perpektong paglipat. Naalala ko ang biro ng isang tao. Sa una, inakala kong exaggeration ito, ngunit nang magtagal ako sa Pilipinas, hindi na ito exaggeration. Ang enerhiya ng mga Pilipino ay lumampas sa imahinasyon. Ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay sentro ng Asya, ngayon ay narito. Nagtayo sila ng world-class infrastructure, naging world leader sa service sector, at naging cultural powerhouse sa kanilang musika at sining. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang kasipagan at passion. Ang mas nakakagulat pa, ang mga Pilipino ay gumagawa ng masusing paghahanda upang subukan ang mga bagong bagay. Nasaksihan ko ng paulit-ulit ang kanilang pagsubok ng may maingat na pagkalkula, hindi walang pag-iingat, ngunit hindi rin natatakot sa kabiguan. Ang mga startup companies ay lumalabas, at ang mga kabataan ay patuloy na nagpapalabas ng mga bagong ideya. Nakaramdam ako ng katulad na pakiramdam nang nag-report ako sa Silicon Valley ng Amerika. Hindi, sa ilang aspeto, mas malalim ito. Ang persistent energy na bumangon muli kahit nabigo at tumakbo muli kahit natumba ay naramdaman sa lahat ng sulok ng Maynila.
Bumalik ako sa aking hotel room at inayos ang mga nakita ko ngayong araw. Ang world-class infrastructure, ang pinakamabilis na pag-abot sa world number 1, at ang pagsisikap sa trabaho at laro lahat ay nakumpleto bilang isang larawan. Napagtanto ko, ang pag-iingat ng Pilipinas ay hindi pagbagal kundi estratiya. Ang mga Pilipino ay mas malalim na nauunawaan kung saan pupunta ang mundo at may kakayahan na makarating doon ng pinakamakatiyak. At sa proseso, sinisikap nilang mapanatili ang balanse sa pagitan ng trabaho at buhay na lumilikha ng sustainable growth. Ang tila contradiction ay sa katunayan ay perpektong harmony, maingat ngunit mabilis, emosyonal ngunit estratehiko, collective ngunit may individual na kulay. Ang natatanging katangiang ito ang nagpapatangi sa Pilipinas bilang ang pinaka-dynamic na bansa sa mundo. Tiningnan ko ang Manila skyline sa labas ng bintana. Ang mga gusali ay nakatayo ng tuwid at ang mga tao ay gumagalaw ng walang tigil. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na ang bansang ito ay hindi kailanman titigil. Kung magpapatuloy ang espesyal na enerhiya ng Pilipinas, marami pang nakakagulat na bagay ang mangyayari sa mundo. Sa huling pahina ng aking notebook, isinulat ko ang isang linya. Ang hidden strength ng Pilipinas ay isang competitive edge na walang sinuman ang makakagaya. Sa loob ng 30 taon bilang isang special correspondent, maraming scene ang aking nai-report. Marami akong nakitang summit meetings ng mga pinuno ng iba't ibang bansa at maraming historical moments. Ngunit iba talaga ito ngayong beses. Nang pumunta ako para mag-report sa isang international summit na ginanap sa Cebu o Palawan, nasaksihan ko ang isang bagay na hindi ko inakala. Ang paligid ng conference venue ay puno ng mga mamamahayag mula sa buong mundo. Nagtipon ang lahat ng media dahil sa balita na bibisita ang Pangulo ng Amerika. Nasa eksena ako bilang New York Times Special Correspondent. Habang nakikipag-usap ako sa mga kasamahan kong mamamahayag sa press area sa labas, inaasahan ng karamihan na economy at trade issues ang pangunahing agenda. Sabi nila, ang tariff negotiations at investment issues ang magiging pangunahing paksa ng talakayan. Ngunit pagkatapos ng USPH Summit, ganap na nagbago ang atmosfera. Isang mamamahayag sa tabi ko ang nagmamadaling binuksan ang kanyang laptop at nagpakita ng nakakagulat na ekspresyon. Nagtanong ako kung ano ang nangyari at ipinakita niya ang screen na may expression ng disbelief. Isang breaking news ang lumabas sa mga pangunahing dayuhang media. Ang Pangulo ng Amerika ay nag-post sa kanyang social media. Ang nilalaman ay isang anunsyo na apruba ang Pilipinas na magkaroon ng Advanced Maritime Defense Technology at Joint Shipbuilding Capacity. Ako ay natigilan. Naisip ko kung totoo ba ito. Approval ng Advanced Maritime Defense? Hindi ba kapani-paniwala? Nakita kong namutla ang mukha ng mamamahayag mula sa kalapit na bansa. Nagmamadali siyang tumawag sa head office at humingi ng kumpirmasyon sa isang nagmamadaling boses. Nag-ikot ang aking isip. Paano biglang lumabas ang approval na ito nang kinakailangan ang pagbabago ng defense agreement? Ito ay isang bagay na sinubukan ng mga nakaraang administrasyon, ngunit lahat ay nabigo. Ito ay isang lugar na hindi pinahihintulutan ng Amerika dahil sa posibilidad na magdulot ng arms race sa rehiyon. Binuksan ko ang aking reporting notebook at nagsimulang magsulat ng mabilis. May karagdagang impormasyon na nagsasabing humiling ang Pangulo ng Pilipinas sa summit noong nakaraang araw na apruba ang desisyon na makakuha ng high-end maritime technology para sa sarili nitong mga shipyards. At agad na sumagot ang Pangulo ng Amerika. Ang Cebu, Palawan ay ang historical moment kung saan nagtipon ang mga pinuno ng mundo, ngunit ang pinakamalaking balita ay iba. Inakala naming economic talks ang pangunahing paksa, ngunit ang tunay na mahalagang desisyon ay ang approval ng maritime technology. Nag-post pa ng karagdagang impormasyon ang Pangulo ng Amerika. Sinasabi nito na makikipagtulungan ang Pilipinas sa mga shipyards ng Amerika upang magtayo ng mga vessel at ang industry ng Amerika ay magkakaroon ng marangal na pagbabalik. Ang pangalan ng Magma Project ay binanggit, Making the USPH Alliance Great Again. Ito ay isang senyales na ganap na susuportahan ng Amerika ang proyekto na pinamumunuan ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang nilalaman ng trade negotiations ay inihayag din
Nakakuha ang Pilipinas ng paborableng kondisyon sa kasunduan. Ganap na iba ito sa negotiations na ginawa ng ibang allies sa Amerika. Nang maghanap ako ng mga dokumento, may isang bansa na namuhunan ng malaking halaga, ngunit ang Amerika ang nagpasya kung saan ito gagamitin, isang nakakahiya na kondisyon. Ito ay isang kakaibang kasunduan kung saan ikaw ang mag-i-invest, ngunit ang Amerika ang makikinabang. Sa kabilang banda, ang investment sa Pilipinas ay isang istruktura kung saan ang mga kumpanya ng Pilipinas ang mangunguna. Ang teknolohiya ng Pilipinas ang may leading role at may safety mechanism na maaaring bawiin kung magkaroon ng problema. Naiintindihan ko ang nagmamadaling ekspresyon ng mga mamamahayag mula sa kalapit na bansa. Ang hindi nila nakuha kahit namuhunan sila ng malaking halaga ay nakuha ng Pilipinas sa mas paborableng kondisyon kasama pa ang advanced maritime technology. Para sa kanila, imposible ito. Inihayag ng gobyerno ng Amerika sa pamamagitan ng fact sheet na nagtapos din sila ng malakihang kooperasyon agreement sa larangan ng enerhiya. Bumalik ako sa aking hotel room at sinubukan kong ayusin ang shock ngayong araw, ngunit magulo ang aking isip. Ang advanced maritime technology ay isang espesyal na regalo na ibinibigay lamang ng Amerika sa pinakamahusay na ally. Bakit nila ito biglang ibinigay sa Pilipinas? Nag-isip ako ng malalim. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na hindi ito simpleng economic cooperation. Ito ay isang malinaw na senyales na pinili ng Amerika ang Pilipinas bilang pinakamataas na strategic partner sa rehiyong ito ng Asia-Pacific. Inayos ko ang aking conclusion ngayong araw sa aking notebook. Cebu, Palawan Summit, tech approval, paborableng trade negotiations, pagkakaiba sa ibang bansa, Magma project lahat ay konektado. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong sandali sa loob ng 30 taon bilang isang special correspondent. Nakita ko ang Cebu, Palawan night sky sa labas ng bintana. Ang 1,000 taong kasaysayan ay muling isinusulat. Ang Pilipinas ay hindi na isang emerging economy lamang. Naging indispensable partner sila na pinili ng Amerika at umakyat sa isang posisyon na walang sinuman ang makakabalewala. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung panaginip ba ito o totoo. Gusto kong kurutin ang braso ng aking katabi. Hindi ko talaga alam na babangon ang Pilipinas hanggang sa puntong ito. Kung ikukumpara sa unang beses na dumating ako sa bansang ito, 30 taon na ang nakalipas, ganap na itong ibang bansa. Lumipas ang ilang araw, pagkatapos ng nakakagulat na anunsyo sa Cebu, Palawan, naguguluhan pa rin ako. Hindi ko maintindihan kung paano lumabas ang design at plan ng advanced vessel online sa loob ng 24 oras. Kaya, kinontak ko ang ilang defense industry experts at nag-alok ang isa sa kanila na magkita sa isang traditional coffee shop sa Maynila. Pagpasok ko sa coffee shop, isang lalaki na mukhang nasa huli na ng 30s ang nagtaas ng kamay at sinalubong ako. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Jun Santos, nagtatrabaho sa isang Defense Research Institute sa Pilipinas at submarine ang kanyang espesyalidad. May kakaibang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Nagsimula kaming mag-usap habang umiinom ng kape. Hindi ko mapigilan ang aking katanungan. Bakit lumabas ang design sa loob ng 24 oras pagkatapos ng anunsyo? Tanong ko. Tumawa si Mr. Santos at nagtanong, alam mo ba ang katangian ng Pilipinas? Maingat na pagkatao at nakakagulat na paghahanda, sagot ko. Dahan-dahan siyang nagsimulang magpaliwanag. Kung inanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas na pinag-aaralan nila ang isang bagay, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin noon? Umiling ako. Pagkatapos, ngumiti siya nang may kahulugan at sinabing, ibig sabihin, dati na itong dinedevelop 15 taon na ang nakalipas. May isa pang nakakagulat na kuwento ang sumunod. Nagtanong siya, kung inanunsyo ng gobyerno na kasalukuyan nilang dinedevelop, ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, tapos na ang lahat ng development, tapos na ang testing, at nakaimbak na ito ng maayos sa isang underground bunker. Sabi niya, ako ay speechless. Nagtanong ako kung totoo ba iyon. Nagbigay si Mr. Santos ng mga nakaraang halimbawa. Ibinanggit niya ang kwento ng space development. Nang matagumpay na bumalik ang satellite ng Pilipinas, sinabi ng maraming tao na swerte lang, ngunit ito ay resulta ng hindi mabilang na simulation at paghahanda. Inilabas niya ang kanyang laptop at ipinakita ang data.
Ibinanggit niya ang kwento ng mga advanced patrol vessel na kasalukuyang ginagawa. Sinabi niya na ang sukat nito ay eksaktong tumutugma sa sukat ng mga high-end maritime assets. Inilarawan niya na parang may nagbigay ng tip sa pamamagitan ng time machine at dinisenyo ito. Nagkaroon ako ng goosebumps. Kaya, naghahanda na ang Pilipinas bago pa lumabas ang approval? Tumawa si Mr. Santos at sumagot, hindi lang naghahanda. Pagkatapos, nag-alok siya. Ipakita ko sa iyo ang Research Institute mismo. Pagkatapos ng ilang araw, bumisita ako sa isang Defense Research Institute sa ilalim ng kanyang gabay. Pagkatapos dumaan sa security procedure at pumasok sa research room, ang tanawin na bumungad sa harap ko ay lumampas sa imahinasyon. Ang computer screens ay puno ng design ng vessel na ginawa ng isang malaking Filipino manufacturer. Ipinaliwanag ni Mr. Santos, tapos na ang lahat ng simulation. Sinasabi niya na tapos na rin ang construction simulation. Ginamit niya ang expression na isang turn lang ng bolt at tapos na. Hindi ako makapaniwala. Ganoon pala sila kahanda. Lumipat siya sa susunod na screen at lumabas ang technology ng advanced engine. Ganap na itong dinedevelop. Sinabi niya na tapos na ang engine. Ang huling puzzle piece lang ay ang fuel, system, at iyon mismo ang inaprubahan ng Pangulo ng Amerika. Naramdaman ko na lahat ay konektado, hindi aksidente na nakuha ng Pilipinas ang approval. Matagal na nila itong pinaghandaan sa loob ng ilang dekada at nakuha nila ang approval sa perpektong timing. Ito ay estratehiya. Ito ay resulta ng masusing pagpaplano. Tumawa si Mr. Santos at nagtanong, alam mo ba kung ano ang tawag sa amin? The world's best prepared servants. Tahimik na inihanda ang lahat ng sangkap at inihanda ang pinakamahusay na pagkain sa sandaling dumating ang bisita. Hindi wolf boy kundi pig-headed inventor. Naintindihan ko, ang Pilipinas ay tahimik na naghanda at naghihintay ng tamang oras. Habang mali ang pagtatasa ng mundo sa Pilipinas, tahimik silang nagde-develop ng teknolohiya at nagtatayo ng infrastruktura. At nang dumating ang perpektong sandali, inilabas nila ang lahat ng kanilang cards. Bumalik ako sa coffee shop at habang umiinom ng huling kape, nagtanong ako, ano ang susunod? Ngumiti si Mr. Santos ng may kahulugan. Para magkaroon ng high-end vessel, kailangan ng fuel at para magkaroon ng fuel, kailangan ng reprocessing technology. At nagbigay siya ng isang nakakatawang halimbawa. Paano kung naglalakad ka sa aklatan at nagkabungguan kayo? Nalaglag ang libro at nagkadikit ang inyong mga kamay habang pinupulot, humingi ka ng paumanhin at nag-inom ng kape, naging maganda ang atmosfera, at uminom din kayo ng alkohol at nagkataon na umulan at walang bus noong gabing iyon? Sabi niya, maaaring ganyan isulat ang kasaysayan ng dramatiko. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang ibig sabihin, ang paglipat mula sa peaceful utilization patungo sa defense capability ay madali lang. Isang antas na konting switch lang ang kailangan. Bumalik ako sa aking hotel room at inayos ang lahat ng nakita ko ngayong araw. Design release sa loob ng 24 oras, 15 taong paghahanda, underground bunker preparation, lahat ay nakumpleto bilang isang perpektong larawan. Napagtanto ko, ang totoong sandata ng Pilipinas ay hindi advanced technology kundi ang paghahanda na ito. Ang kakayahan na masusing magplano, tahimik na ipatupad, at maghintay sa perpektong timing. Ganoon din noong panahon ng krisis 30 taon na ang nakalipas at ganoon din sa approval ngayon. Nakita ko ang Cebu, Palawan night sky sa labas ng bintana. Ang mga dato at bayani ay nagtatanggol sa lupain na ito 1,000 taon na ang nakalipas, ganyan din ang kanilang masusing estratehiya sa pagtatanggol sa bansa. Ang DNA na iyon ay nagpatuloy hanggang ngayon at gumawa ng modernong Pilipinas. Sa huling pahina ng aking notebook, isinulat ko ang isang linya, huwag na huwag mong mamaliitin ang Pilipinas. Malamang, naghahanda na sila sa susunod na 10 taon. Pagkatapos ng ilang araw, nasa VIP lounge ako ng Ninoy Aquino International Airport para ito sa departure coverage ng Pangulo ng Amerika. Ang paliparan ay siksikan sa mga security guards at mamamahayag at nagtipon ang media sa buong mundo. Nang lumabas ang Pangulo ng Amerika, mukhang satisfactory ang kanyang ekspresyon,
Ikinaway niya ang kanyang kamay sa mga mamamahayag at sinabing ang Pilipinas ay isang mahusay na partner. Ginamit din niya ang ekspresyon na Magma Project at Advanced Tech Approval ay game changer. Ang ekspresyon ng mga mamamahayag mula sa kalapit na bansa sa tabi ko ay komplikado. Narinig ko ang bulong ng isang mamamahayag. Namuhunan kami ng malaking halaga, ngunit wala kaming nakuha at nakuha ng Pilipinas ang lahat, lumabas pa ang salitang betrayal. Habang pinapanood ko ang pag-alis ng eroplano, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon, ang pagbabago ng Pilipinas na nakita ko sa loob ng 30 taon bilang isang special correspondent ay nagdaan na parang pelikula. Bumalik ako sa Maynila at muling nakipagkita kay Mr. Santos. Mayroon akong huling katanungan. Nagtanong ako kung bakit pinili ng Amerika ang Pilipinas at hindi ang ibang bansa. Sumagot siya ng malinaw. Dahil ang naval power ng Amerika ay medyo kulang, ang shipbuilding industry ng Amerika ay bumababa at ang shipbuilding industry ng China ay patuloy na lumalaki. May nakakagulat na katotohanan na mas kaunti ang lahat ng vessels na ginawa ng Amerika mula noong World War II kaysa sa volume na ginawa ng China sa nakaraang taon. Ang Pilipinas ay ang solusyon sa China, sabi niya. Ang Philippine Navy ay world-class at ang kakayahan nito sa naval operations ay top-notch. Kailangan ng Amerika ng tulong, kaya pinili nila ang Pilipinas. Inilarawan niya ito na parang nagsilbi ang ibang bansa ng ilang dekada, ngunit iba ang pinakasalan. Mula sa pananaw ng China, ang advanced vessel ng Pilipinas ang magbabantay sa kanila. Nagtanong ako, ano ang susunod? Ngumiti si Mr. Santos nang may kahulugan. Mula sa advanced vessel patungo sa reprocessing at pagkatapos, gusto mo bang malaman ang susunod? At inulit niya ang halimbawa na iyon. Maaaring isulat ang kasaysayan ng dramatiko tulad ng gabi na umulan at walang bus. Nalaman ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang 1,000 milya na paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang, ngunit naabot na ng Pilipinas ang 900 metro. 100 metro na lang ang natitira. Pagkatapos ng aming paghihiwalay, nag-iisa akong naglakad sa tabi ng Manila Bay. Ang hangin sa gabi ay presko. Tumingin ako sa bahay at ginunita ang 30 taon. Naalala ko ang economic crisis noon. Ito ay isang pagkakaisa na hindi pa nakikita sa mundo. Noong panahong iyon, handa na rin ang Pilipinas. Lahat ay isang pattern. Krisis ay pagkakaisa at paghahanda. Teknolohiya ay kasipagan at kamasahusayan. At ang approval na ito ngayon ay ang kabuuan ng lahat. Napagtanto ko, ang tila contradiction ay hindi contradiction, kundi balanse. Maingat ngunit handa, emosyonal ngunit estratehiko, individual ngunit nagkakaisa sa krisis. Ang natatanging diwa na iyon, ano ang susunod na layunin ng Pilipinas? Space ba o isa pang himala? Ang bansang ito ay gumagawa ng imposible na posible. Ang panahon ay dumating na para matuto ang mundo mula sa Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung panaginip ba ito o totoo. Gusto kong kurutin ang braso ng aking kaibigan. Sana, ang puso ng pabago-bagong pinuno ay hindi magbago at ang unang advanced vessel ng Pilipinas ay matagumpay na magpatuloy. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay dramatikong isinulat tulad ng gabi na umulan at walang bus. Ang pagdating ko sa Maynila 30 taon na ang nakalipas ay ang pinakamalaking swerte sa aking buhay. Nasaksihan ko ang proseso ng pagbangon mula sa kahirapan at naging powerhouse muli. Ang bansang inakala ng lahat natapos na ay dahan-dahan, ngunit matiyagang lumago at nakamit ang nakasisilaw na pag-unlad na walang sinuman ang nakapagpredikta. Malamang, ang kalapit na bansa ay gumugol din ng mahabang gabi na walang tulog. Ang Pilipinas ay nakatayo na ngayon bilang pinakamalakas na bansa sa Silangang Asya. Umakyat sila sa isang posisyon na walang sinuman ang makakabaliwala. Naantig ako sa diwa ng Pilipinas na buhay. Kahit may mga mahirap na panahon, sana makaramdam kayo ng pagmamalaki bilang Pilipino kapag napanood ninyo ang video na ito. Ang Pilipinas ay nagsisimula pa lang. Marami pang nakakagulat na bagay ang naghihintay. Pilipinas, laban! Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Paalam sa inyong lahat. Kumusta? Kamusta ang kuwento ngayong araw? Misteryoso talaga, hindi ba? May mga kuwento pa rin na nakatago sa mundo na hindi pa natin alam.
Ang imahe ng bansang hindi natitinag sa pagitan ng mga superpower, kundi naglalakad sa sarili nitong landas, ay muling kahanga-hanga. Hindi ito dahil sa simpleng swerte, kundi dahil may paghahanda at paniniwala na itinayo sa mahabang panahon. Maaaring sinabi ng ilan na ito ay walang pag-iingat, ngunit sa huli, ang walang pag-iingat na iyon ang naging lakas upang baguhin ang mundo. Kaya, kapag narinig natin ang kwentong ito, baka maaari tayong magkaroon ng kaunting kumpiyansa. Bagamat walang perpektong sagot sa mundong ito, nakakagulat na ang diwa ng isang bansa ay maaaring magpabago ng katotohanan sa ganitong antas. Talagang curious ako kung ano ang landas na lalakarin ng bansang ito. Ano ang iniisip ninyo? Iwanan ito sa comment section sa ibaba at ibahagi ang nakakaantig na kwento sa mga kaibigan at makipag-usap ng sama-sama. Panghuli, ang pag-subscribe sa channel, like, at notification setting ay malaking lakas sa paggawa ng video. Ito ang inspiring story na nagbibigay ng taos-pusong emosyon sa inyo. Magkaroon kayo ng maligayang araw ngayong araw.